medyo na antig ako sa mga sinabi ni Misma sa akin sa mga messages niya. So, syempre, magandang araw po sa inyong lahat. Good afternoon po. Maulang araw po sa ating lahat, mga amigo. Nandito po si Kuya Raul, ang inyo pong amigo, na ngayon po ay patuloy po na nagpapahinga sa lahat ng mga nangyari. So, isang linggo kasi tayong, alam nyo na, isang linggo tayong ganire na nag-prepare. Isang linggo tayong nag-prepare para sa kanila na halos magkasakit kayo. Pero syempre, dapat nga sabi nga ganoon ay yung effort natin ay hindi matatawaran. Ngunit hindi naman mahalaga na yon. Ang importante ay may plano ang Diyos sa buhay natin. So, unti-unti matatanggap natin ang lahat. O di ba? Parang ano lang, parang magjowa. Para magjowa tapos pagkayari nagkahiwalay. Parang masakit pa sa sa panloloko, di ba? Masakit pa sa paghihiwalay, masakit pa sa mga panloloko. So anyway, mga amigo, hanggang ngayon ay inaantay ko yung mga sagot ni Chamame at hindi po siya nag-o-online. Yes, mga amigo, hindi siya nag-o-online at gusto ko kasi malaman talaga ng reason kung bakit hindi sila tumuloy at yung totoong reason. Marami siyang mga haka-haka at marami siyang mga gusto o ano pa man, maraming haka-haka tayo, marami tayong mga ano ba? Marami tayong haka-haka kung ano ba talaga ang dahilan, pero nakita nyo naman sa videos may mga reason siya, okay, so ayaw niya na magkaroon ng problema din sa Pilipinas at may mga problema ako dito. Ako daw ay may problema sa pulis, and then pagkayari wala raw bantay si Sophie tsaka si Alima, na kung saan pwede, sabi ko naman sa kanya 3 to 5 days lang siya mag-stay dito sa Pilipinas, at tanda-tanda ko lahat ng mga reason niya na kung saan ay yun na kesyo yung ticket daw, hindi siya nakakabili, mahal daw ang ticket, ganyan. So ulit-ulit na mga reason na tumatak sa isipan natin. So yung tatlo na yan ang tumatak sa atin at hanggang ngayon pala isipan sa atin lahat. Ngunit sabi ko nga po sa inyo, hindi kami nagkakatagpo ni Mismang pagka dito ay tanghali, hapon, ganyan, doon naman ay madaling araw. So pag umaga doon, dito naman paggabi na. So, medyo late na po, mga amigo. Kaya lang, medyo na antig ako sa mga sinabi ni Misma sa akin, sa mga messages niya. So, syempre, iba-iba kasi Oo. Ayan, marami nagtatagalog si Misma, mga amigo, para at least makita nyo. Ayan. Ayan. Si Misma kausap natin yan, pero Tagalog yung salita niya, mga amigo. Ayan. Oo, Tagalog ang ako Espanyol nga yung salita ko Tapos pagkayari, siya ay nagtatagalog, tapos nag-Espanyol siya. Sabi ko, sabi ni Amir tsaka ni Vivian, sabi niya, parehas sila na malungkot. Parehas sila malungkot. Kasi hindi ko naman nakakontak si Vivian tsaka si Amir. So, si Misma lang talaga ang kontak ko. Tapos sabi ko pa sa kanya, ba't wala siyang tiwala sa akin? Sabi ko kay Misma. Sabi niya. Tapos sabi ni Misma, oo, sinabihan ko siyang magtiwala sa iyo. Sabi niya, magtitiwala siya sa iyo. Pero ngayon, wala siyang tiwala sa iyo. Sabi nga yan. So, yan ang sabi niya. Tapos sabi ko, ano ba ginawa ko? Sabi ko, may mali ba akong ginawa? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, hindi ko alam. Galing nga, nagtatagalog si Misma, Nagtatagalog nga siya, Tapos sabi niya, sinabi ko na sa kanya, sinabi ko na sa kanya na hindi tama ang ginawa niya. Sinasayang mo ang pera, hindi tama iyon. Ang galing ni Misma mag-Tagalog. Sabi niya, sinabi ko sa kanya na hindi tama ang ginagawa niya. Sinasayang mo ang pera mo, hindi tama iyon.
Pero hindi niya ako pinakinggan. Wala siyang pinakikinggan maliban sa sinasabi ng puso niya. Hindi tama iyon. Diba? Diyan ako, yan ang reason kung bakit talaga nandun yung eagerness ko na bumalik si Misma. Yun nakakapag-Tagalog. Oo. Meron siyang Spanish dito, sabi niya, yo también muy triste porque yo no querer ir Pilipinas. Sabi niya, malungkot din ako kasi gusto kong pumunta sa Pilipinas, sabi niya. Oo. Sabi niya, hindi to okay, sabi niya, kasi yung tao na ito ay malungkot dahil marami na sayang na pera. O yun ang sabi niya. Nalulungkot ako dahil sabi ng nanay, hindi na kami aalis. Pero at gusto ko ring pumunta ng Pilipinas, sabi ni Misma. Ayan. Lahat nga usapan namin ni Misma yan. Nagtatagalog nga siya, sabi niya. Oo. Ang galing nga niya magtagalog eh. Pero na yung puso ko, darang nadurog ang puso ko. The time na umiiyak siya at pinapakalma siya ni Michael kasi parang ang dating na walan siya ng opportunity para maging okay dito sa Pilipinas. Parang ganun. Kaya sabi ko na lang kaya Misma, pag nag-18 ka na, wala ka na sa poder ng nanay mo, pwede ka na pumunta sa Pilipinas. Yun ang sabi ko kay Misma. Sabi ko nga, 1 taon naman nang wala sila mami dito pero ano ba naman yung wala siya dito, di ba? Bakit hindi sinabi na hindi siya pupunta? Sana sinabi niya na, hindi kami pupunta dyan sa Pilipinas. Huwag mo na mag-book. Hindi, siya ang nagpa-book sa akin. Kaya nga, sabi ko naman kay mami, baka kung may mga reason siya at sabi ko sa kanya, hindi ako galit. Sabi ko, hindi ako galit at inaalala ko lang na ikaw ang may gusto na pumunta sa Pilipinas at ikaw nagpa-book ng ticket. Kung hindi naman, bakit kita i-book? Ba't magsasayang ng pera? Sabi kong gano'n sa kanya. So, alam niyo naman tayo, lagi nating iniisip yung ikabubuti ng ibang tao. Maaari na si Chamame may dahilan talaga o kung ano man yung mga reason niya o bakit ganyan. Isipin naman niya yung hindi tayo nagtatain ng pera, hindi unlimited yung pera natin para sa ganyan. So kung sinasabi nga sabi nga gano'n ng iba, syempre yung iba dyan, yung ibang mga nagagalit sa atin, yung ibang mga basher natin, sasabihin niya, buti nga hindi nagpunta sila Chamame. Ganun. Hello, 1 taon na po akong wala sila Chamame dito sa Pilipinas. At maayos ang pagtulong ko dito sa Pilipinas. So, kahit sino pa, mapa-Aprikano, mapa-Pilipino, tinutulungan natin, parehas lang. Nagkataon lang talaga na minahal ko ang pamilya Matinga. Nagkataon lang talaga na nag-invest ako ng feelings dito. So, yung iba matutuwa niyan, pero dapat hindi ikatuwa yan. Yung hindi nila pagpunta dito sa Pilipinas, hindi dapat ikatuwa yan. Bagkus dapat magkaroon kayo ng simpatsya sa mga bata na nawala ng magandang future. Wala nang gagawa sa kanila nun. Diba? Wala nang gagawa sa kanila nun at magbibigay ng opportunity. Sino ba naman ang tao, na normal na tao, na magpapaaral ng mga Aprikano hanggang kolehiyo? Sino bang gagawa nun? Yun po mga amigo. Kaya sabi ko ako nga naman, malungkot ako syempre, pero unti-unti, mapapaunawa sa akin ng Lord na sa lahat ng ito, ay sila ang talo, sila ang kawawa, sila ang nawalan. Yun ang natin. Kaya nga sabi ko, ang main reason ay sa mga batang ito, may reason ng pagpupunta nila dito sa Pilipinas ay may pagpatuloy yung pag-aaral dahil mahuhusay yung mga bata. Yung iba hindi nag-a-agree, yung iba ay nag-a-agree, happy naman. Pero ako, hanggat nakikita ko si Misma na umuunlad sa kanyang pananalita at nag-grow sa kanyang sarili, ay sabi ko nga, pangangakuan ko siya na pumunta ng Pilipinas dito. So, si Misma lang. Si Misma lang, saka na lang yung mga ibang kapatid niya. Pagka wala na siya sa puder ng kanyang nanay, ganun lang naman yun. Kasi, ang isang bata ay talagang aalis sa nanay kapag ka nakikita niya, lalo na umiedad ka,
na ano ba ang mapapala ko? Ano ba ang magiging ano ko kapag ka nag-stay ako ng matagal dito sa bansa na to pero hindi naman ako nakakapag-aral ng maayos, di ba? Matatapos ako sa isang kurso ngunit ang magiging trabaho ko ay ganito. Di ba? Matatapos ako sa pag-aaral ngunit after nito wala akong trabaho. O, di ba? Matatapos ako sa bansang ito ng anumang kurso ngunit ang aking magiging sahod ay ganun pa rin. No. Iba ang opportunity din sa Pilipinas. Iba ang ibinibigay ng pag-aaral dito sa Pilipinas sa mga tao, especially. Dami nga dito mga ano, di ba? Daming mga foreigner dito, daming mga African dito na nag-aaral. Pero syempre, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin hawak ang isip ni Chamame, hindi natin hawak yung kanyang nais at gusto sa buhay. At pero ang inaano ko dito, nakakadurog ng puso kasi talaga mga amigo, yung isang bata ay nagpupursige para mamuhay ng normal dito sa Pilipinas at mamuhay ng mayroong kalayaan at mamuhay kasi dito ka malaya doon, promise. Hindi malaya sa bansa na yon. Anytime pwede siyang hulihin, pwedeng magkaroon ng problema. Kaya nga that time nung nagbablog ako doon, grabe yung takot ko eh. Oo. Grabe yung takot ko kasi pwedeng gawan ako ng problema, kahit tumutulong ka na, ganun. Kaya nga, nung ilang taon ako nag-vlog doon, talagang nakakatakot din. Kasi nga, kahit gawan mo ng mabuti, kung pwede kang gawan ng masama, magagawan ka. Kaya nga lang, sa case kasi ni Misma, ang nakikita ko dito, yung eagerness niya na bukod sa matuto, yung pagmamahal niya sa atin. O, pagmamahal niya sa bansa natin, sa language natin. At syempre, sabi ko nga si Misma at si Kylie ay parang, kagaya ni Kylie, si Misma parang anak ko na yan, kagaya ni Kylie, parang ganun. Kaya sabi ko kay Misma, wag kang mawawala ng pag-asa. Darating yung time para sa iyo. Marang hindi mo nakikita ngayon, pero pag wala ka na sa poder ng nanay mo, malaya ka na. Kahit saan ka na pumunta, mayaya ka pa rin kita. Sabi nga ni Misma, at wala ka ako kung sabi nga niya, iyayakapin niya ako ng mahigpit na mahigpit. Sobra. Ganun kasi, ganun niya ako kumahal eh. Naniniwala ako doon at nararamdaman ko yun. Hindi dahil sa mga bagay na ibinibigay sa kanya. Ganoon. Like si Chuchay na parang anak ko. Ayan, si Kylie. Yung mga bata na yan. Si Seki, parang mga anak ko eh. Pero hindi mo, may ganun pala yun, yung parang mga anak mo, pero hindi mo siya kadugo. Mayroon pala ganun. Yung parang pakiramdam mo na pakiramdam ng anak mo pero hindi mo siya, mayroon tatay, ganun, may ibang tatay, may ibang nanay. Ganun pala, ang pagmamahal pala is talagang unconditional. Unconditional talaga yung, meron pala talagang tinatawag na unconditional love. So yun po mga amigo, nakakadurog man yung mga nangyari, nakakadurog man ng puso ang nangyari kay Misma. Pero meron bang mas nakakadurog sa isang desisyon na hindi pinag-isipan at isang desisyon na may pagka makasarili. So, sabi ko nga po, ang buhay natin, minsan lang tayo mabubuhay, pero mas piliin natin yung makakabuti para sa mga anak natin, hindi yung sa pansarili nating interest. Dahil mas ibe-bless tayo ng Panginoon kapag ang naiisip natin ay yung ikabubuti ng ating mga anak. Kaya po, ako'y magpapaalam na muna at maraming salamat po sa inyong pagtutok at mapagpalang hapon po sa ating lahat.